Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame for Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 29 to April 4, 2026. Maraming salamat muna sa kaming subscriber, yung subscriber cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning, syempre. Hindi yung negative, warning yun na para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change of decision, mga pwedeng maiwasan at iba pa. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, sorry po baka hindi nyo magustuhan yung ating reading. Pero please try to analyze para magkaroon kayo ng positive outcome. Kasi alam ko makakatulong to sa inyo kaysa sa nakakarinig kayo ng positive pero hindi nyo alam yung outcome nun. Pero it's your choices pa rin naman, no? Meron tayong Sagittarius, Libra, Gemini, Capricorn, and Cancer. Okay, nandito yung situation mo na you want to resolve or you want to structure something into your life na you want to success, pero nalilito ka dito o gusto mo malakpasan yung bagay o sitwasyon, pero nalilito ka dito sa sitwasyon mo. May mga bagay ka na gusto mo nang umpisahan, may mga bagay na gusto mo nang lumaya o makawala or maayos yung sitwasyon na nandun ka sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is may mga alaga kayong ibon, is nandito yung point na may tao na mataas ang ego. Nagkakaroon ng mga loneliness situation, pwedeng when it comes to family-related connections. Yan. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, sa iba naman sa inyo nagkakaroon ng mga paghihiwalay. Marami klase kasi ang paghihiwalay, no? Either magkakaroon ng separation, may taong hihiwalay, iiwas, lalayo, mga ganyan. Di-distance situation na ganun. Nahado sa point na yun. And nahado din yung point na nagkakaroon ng pag-uusap, magkakaroon kayo ng mga pag-uusap na parang hindi magkakaroon ng pagkakaintindihan yung situation. Yun ang nakikita ko dito. Pwede magkakaroon ng mga pagtatalo, conflict, or mga hindi pagkakaunawaan. Ikaw or someone who's connected sa'yo, kasi we have the family rin kasi dito sa situation, kapamilya, or pwedeng relationship din yan, sa nakita ko dito. And then also is magkakaroon ka daw ng mga multiple choices sa buhay mo. So, ibig sabihin, iba dito, multiple choices of may mga decision making ka na gagawin, pero magkakaroon ka maaari doon ng mga pag-aalinlangan, mga ganyan sitwasyon, o kaya is, nakikita ko sa iba sa inyo is, pwede magkakaroon ng mga pagpaparaya situation, ikaw ang magpaparaya or someone is magkakaroon ng pagpaparaya situation na nahandoon sa point na yon. Ang nahandito yung point na meron akong nakikitang papers and documents situation. Sa iba baka may mga parating or may mga dapat asikasuhin, sulatan, o kung ano man yung papers and documents. Sa iba dito may sinasabi na something, baka government or mga pag-uusapan kayo na related to bahay, official building, territorial, kung ano mga sitwasyon na yan na nandun. And also is maaring may tao na kakausapin, may mataas na tao or nagmamataas. Mataas na tao nakakausap sa'yo or kakausapin mo or nagmamataas siya. Pwede na, kasi there's an ego situation din ako na nakikita kasi sa iba sa inyo. And then also, hando yung point of you want to comfort or there's a comfort situation, siguro hando yung may tao na hihingi sa'yo ng comfort or may tao na magbibigay sa ng comfort, mga ganong sitwasyon. Ako nakikita dito. Pero may delay ka yan. Magkakaroon daw ng mga delay situation in some aspect of your life. Either madi-delay, i-delay, or may any situation of delay situation. Sa iba sa inyo is pwedeng na doon na mapapagitnaan ka
o maiipit ka sa isang sitwasyon sa buhay, sa isang sitwasyon mo in life. Sa iba sa inyo, maybe you are in a YouTube, TikTok, Reels, Facebook, or you are in a networking, nandun din yung point of mayroong group of person ako nakikita dito eh. Hindi ko alam why. Pero pag nakikita ko dito sa mga group of person o mga kasamahan mo sa trabaho yan o kapamilya mo man yan or kaibigan mo man yan, handun yung point of matataas ang ego or may mataas ang ego or karelasyon na handun yung point na may mga hindi magpapatalo, no? Na nakikita ko sa iba. And then also is, iba dito, there's an outdoor situation, siguro na handun yung point of may mga pupuntahan kayo, mga ganun sitwasyon. Pwede magkakaroon ng pag-aalinlangan situation, mga ganyan. Yun. May audience, iba dito sikat or handun lang talaga na pag-uusapan ka, Taurus. Yun ang nakikita ko dito. May mga tao na pag-uusapan ka. May mga activity ka daw na gagawin. Siguro may mga iba dito, may mga bago kayong gagawin this time, ano? Yan. Either may mga, basta there's a new activity situation kayo na gagawin. Yung iba nandun sa point na yun. Ako nakikita sa'yo. May mga biglaang magaganap o mangyayari or you're putting your energy sa isang sitwasyon mo na gusto mo umpisahan. Ganyan. Maybe you're doing activity or doing something passion na gusto mo talaga, nandun sa point na yun. Iba sa inyo, makaka-receive ka ng communication, message, news related to your family or karelasyon. Energy ni Taurus. Nagiging flexible yung iba dito, no? Iba sa inyo, parang may mga i-evaluate kayo, parang nagiging flexible ka in two situations in life, parang nandun sa point. New beginning. Sana makapag-new beginning ka, no? Diba dito may new beginning eh. Transition also is coming. May paglipat na hindi ko maintindihan kung in what way yung paglipat o may ililipat. Tingnan natin ang iyong energy, Taurus. Nine of Wands. Okay, when it comes sa yung energy. When it comes sa yung energy, maaaring nandun yung point na either pagod ka o may mga wounded or there's a deep wound situation kasi ako na nakikita sa'yo. Hindi ko alam in what way yung deep wound na yon or may mga battle situation. Andun na yung point na may mga time daw na mananak daw yung mga buto mo, kalamnan mo, kasukasuan mo, kung ano man yan, tuhod, mga buto-buto na yan. Ano? Mga muscle situation, ako nakita. But you try to make it balance din. Baka nga rin pagod ka. Sa nakita ko ito, sana wala kang sakit. Baka ikaw or someone who's connected sa'yo, o nakita ko may sakit. May sakit ka ba sa dugo? Iba sa inyo? Yan. Paingatan nyo na lang yung sarili nyo, ha? Yun ang nakita ko sa iba. Kaya ang energy ng energy ng iba dito, there's a low energy. Hoping walang may taong may sakit. Yan ang nakita ko ito. But there's a low energy situation ako na nakikita dito sa iyo. May mga sitwasyon daw na makokontrol ka ng nasa paligid mo. Ganyan. Parang makokontrol or mamamanipulate ka ng sitwasyon. Pwedeng may mga nakakausap ka or ganyan-ganyan. Or either ikokontrolling ka nila or ikaw ang kokontrol sa kanila. Pwedeng nahandun sa point, vice versa. Or maybe nahandun yung point na energy mo na meron kang mga bagay na gusto mong aksyonan or desisyonan pero pinag-iisipan mo siya kung paano, kung alin ang uunahin mo or paano, mga ganang sitwasyon. Tingnan natin ang parating sa iyo. Parating kay Taurus. Parating kay The Fool. Ano po ito? Uy. Okay, parating sa iyo.
Okay. Parating sa'yo, Taurus. Ang nakikita ko sa'yo dito, sasabihin ko muna yung nakikita ko. May nakikita ako dito na tao na abusado. May tao na controlling. May tao na nagkakaroon siya ng pangako or taong mangangako sa'yo. Maybe ikaw ito or someone who's connected sa'yo pero hindi matutupad. May tao na magiging bastos or masakit magsalita. Basta bastos yung salita niya. Medyo rude yung salita nitong tao na to, no? Hindi ko alam kung ikaw ito or someone who's connected sa'yo. Handun yung dishonest person din. Ako nakikita. Merong tao na mapang-api Hindi ko alam kung naaapi ba siya o mapang-api siya or feeling api, mga ganyan situation. Sa tingin ko dito nang aapi. Yun ang nakikita ko dito sa situation. May tao na cold May taong cold, tapos may tao na parang hindi, parang hindi ko alam, hindi siya makatao. Parang nando sa point na yon. And then, ang may nakikita rin ako dito na tao na nagiging tanga. Ganon. And then, ang nakikita ko rin sa'yo, alam mo may papers na documents ka talaga na hindi ayos Yun na nakikita ko. May papers and documents na parang hindi ayos. Hindi ko alam kung ikaw ito, pero merong ganon. Hindi ko alam kung saan parte ng buhay mo yung papers and documents na hindi siya ganon kaayos or hindi pa ayos. Okay, so parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito is meron kang babae, meron kang dalawang babae, isang lalaki, maaring tatlong tao ako nakikita dito na magkakaroon ka ng connection. Maybe there is someone who want to deal sa'yo, no? Sa nakikita ko dito, yun. May tao na makikipag-dealing sa'yo or partnership man ito or may sasabihin siya sa'yo. Yun ang nakikita ko dito, Parang there's a completion situation. Pwedeng handon yung point of hihingi siya sa'yo ng tulong. O kaya or maybe this is you na may mga gusto ka talaga ma-achieve. Well, lahat naman tayo gusto natin ma-achieve yun, sa nakita ko dito sa situation. Pero sa pagdating kung titingnan ko ikaw ito, may mga gusto kang gawin o may mga gusto kang baguhin pero napanghihinaan ka ng loob or maybe hindi ka makapag-desisyon. Nando sa point na yon. May mga sitwasyon na hindi ka makapag-focus. Parating din sa'yo, maaring nandun yung point na mahahata ka ng nakaraan or merong makakaramdam ka ng stress, anxiety, burden, stress sa dalawa hanggang tatlong tao. Yun ang nakikita ko dito. May backstabber, dito. May taong nagba-backstab May tao dito na naghahari-harian, may kalupitan, matigas ang puso, basta matigas siya Or may tao na parang mahigpit o may kahigpitan situation. Ako nakikita dito sa sitwasyon mo. May tao din dito na na nag-entitle. Sino yon? Taurus, sino yon? Nag-entitle siya. Ingatan mo lang din yung mo, likod mo, Taurus. Baka may mga time na sumasakit yung batok mo, likod mo, balikat mo, balakang mo. May pananakit kasi ako na nakikita sa'yo dito sa situation. Yun. Something abandoned. Ako nakikita sa'yo. Alam mo, may gusto ka talagang gawin pero wala kang pera. Pero tingnan natin na may mga conflict situation ka Habaan mo na lang siguro yung pasensya mo dito. Pag kung magkakaroon ng mga ganon, ng mga ganitong sitwasyon, try to evaluate the situation. Iba sa inyo, marami daw kayong gagawing multitask, multiple priorities. Ganyan. Mga collaboration ako nakikita sa'yo. Pero kung medyo night shift ka or hindi ka gano'n nakakatulog, pagising-gising ka or late ka na natutulog or maaga ka nagigising, siguro bumawi ka na lang din sa next day, bumawi ka ng tulog hangga't maaari. Dito sa sitwasyon. Kasi kailangan mo rin mag-heal dito sa sitwasyon mo. Huwag ka masyadong mag-focus sa yung mga deep unhappiness situation o mga nakapagpapabothered sa'yo o nakapagpapatrigger sa'yo. Dito. Something need to heal.
something need to recover, something need na isaayos ang nakikita ko dito. May hihingi sa'yo ng tulong, babae. Or ikaw ito sa kanya. May paghingi ng tulong. Tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus in love, universe. Show me, show me, show me, show me. In love po. Love. Taurus love. The Ten of Pentacles. Iba dito family to. Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single, okay. Kung kayo is single, meron kayo nakakausap. Tapos may tao dito na may lihim na nararamdaman sa'yo. Or matagal na siyang nakakaramdam sa'yo ng ganito. Tapos, yung iba naman sa inyo is pwedeng may kausap kayo by internet or may makikilala kayo by internet, pero mag-ingat ka pa rin, no? Kasi you need to see the fact of this person din sa nakikita ko dito, no? Kasi parang may something. Yung sa mga single yan, sa ibang single, may tao na either matagal na niya tong nararamdaman sa'yo or may tao na sinisiyasat ka. Ganun. Ako nakikita dito. Kung kayo is nagkahiwalay, kasi andito na rin si Fool, nagkaroon ng paghihiwalay, kasi nagkaroon ng sikreto, nagkaroon ng ending, nagtumahak na rin ng isa, yung iba ng isa, nagkaroon ng pag-let go, kasi nagkaroon talaga ng pagsisinungaling. Ibig sabihin, nagkaroon ng secret or third party dito sa sitwasyon. Maaaring yung pinalit niya sa'yo, Taurus, is either same age niya or mas bata sa'yo. Ang pinalit niya. Yun ang nakikita ko dito. And then, sa iba naman sa inyo, kung babalik siya sa'yo, hindi, mukhang masaya siya. Yun ang nakita ko dito. Masaya siya, pero bakit kaya may something wrong dito sa situation? Kasi nahando siya sa nahando siya sa point of pag-iisip pa rin eh. May mga time na siguro humahaging ka sa panaginip niya or humahaging ka sa isip niya. Yun ang nakikita ko sa mga nagkahiwalay dito. Kasi still nahahang siya kahit na meron siyang bago. Or vice versa tayo ha. Okay, kung kayo naman is may third party, syempre alam niyo na gagawin niyo dyan. May third party naman talaga. Maaaring doon ka lang sa point na kahit alam mo kung may third party kayo, na nagkakaayos naman kayo, okay naman kayo, pinipili. Kaso kung pipigain mo siya ng pipigain, hindi rin naman siya hindi naman to aamin. Baka iba mapaamin nyo, pero dito sa sitwasyon, sa tingin ko, hindi niyo ito kasi hindi ito pag-iwas. No? Kung nagre-research ka at inaalam mo talaga at ini-spy mo siya, ate malalaman ko ba? Sa tingin ko malalaman mo. Kasi may nag-i-spy dito. Sa may mga third party Malalaman mo daw. Sa mga nagkahiwalay din, still spying to yung mga nagkahiwalay. Ikaw or siya ito. Kung wala naman kayong third party, sa may mga third party, alam nyo na gagawin nyo dyan. Kumbaga, matalino naman kayo. Sa mga walang third party dito, is, hando naman yung stability, hando yung good foundation. Hindi kasi, kung matagal na kayo nito, siguro nahandun sa point na nagkakaroon lang kayo palagi ng resetting. Kanya, resetting kayo ng resetting. Any situation happen in this connection, nagkakaroon lang kayo ng resetting. Halimbawa, magkakaaway kayo, bate, reset lang ng reset, dito. Pero isa sa inyo, may secret. Kung kayo is bago pa lang nitong tao na to, ate, mahal niya ba ako? Kung mahal ka niya,
Dito kasi sa sitwasyon na to, they want to give you a support. Nandun naman yung value situation. Medyo patient kasi yung isa dito, no? Sa nakikita ko, patient siya, pero pinapahalagahan ka niya. Ang gusto niya maging stable itong connection na ito. Pero nahadun pa rin yung isa is pag-iisip. Parang nagfi-filter siya. Parang, hindi ko alam, siguro filtering of something. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun. Ako nakikita. Isa dito matured, ano? Matured enough. Matured enough. Kung mahal, kasi bago pa lang kayo eh. Well, direct naman kayong magsalita sa isa't isa. Hindi na may suportahan. Isa sa inyo hindi umaasa na kayo na forever, ganyan. Parang nandun sa point na kung kayo may kami, kung hindi, hindi. Parang nandun sa point na yun. Money ni Taurus. Kung matagal na kayo, yan, ganun lang din sinabi ko kanina. Kamusta po yung money ni Taurus? Okay, when it comes sa iyong money, sa money mo, yes, you're doing your responsible naman sa nakita ko dito. Siguro nandun lang yung point na merong mga, either sa iba kasi dito is merong mga utang or mga hindi nabayaran na this time is unti-unti mo daw na itong mababayaran. Parang malapit ka ng makaahon. Malapit nang gumaang yung iyong energy this time para nando sa point na yun. Yun na nakita ko pagdating sa yung money, no? Yun. Ang nakita ko, so you have the magician. Kumbaga, handun yung mga oportunidad naman na darating sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Universe, you mean by stagnant pa rin ito? Ay, oo nga. Hindi naman daw. Hindi naman daw siya stagnant sa sinasabi dito. Pero ang sabi dito is, nag-overthink ka. Pero ang sabi dito kasi makakalagpas ka eh. Kasi we have the magician eh. Makakalagpas ka sa nakaraan. Kumbaga, malapit mo nang maklose yung nakaraan. Ibig sabihin, kung dati medyo nag-struggle ka dito kasi have the Ace of Cups, ibig sabihin is malapit nang matapos yung mga hirap na pinagdadaanan mo pagdating sa pera. Yan ang nakita ko dito. May mga parating o papasok na abundance naman, hindi lang ganun kalaki, pero ikaw kasi yung kikilos dito kasi we have the Nine of Swords, no? Sa situation. Pagtatrabahuhan mo talaga. Dapat 10 kasi ito para completion situation. Pero we have the Magician din. Siyempre, yung Magician is sword and sword. Kulang pa rin siya ng 9 to 9, di ba? O, tatrabahuhin mo pa rin siya. Kaya iba dito, stagnant siya or iba dito is magkakaroon na ng konting-kunting recovery sa mga pagkakautang nila, sa mga past situation nila, pagdating sa pera, ganun. Kahit paano nakakaahon ka dito with the Magician. Pero may darating sa'yo. Ay, ingat ko. May kakaroon ka daw ng problema sa pera. Or pwede rin na may tao dito na either lilinglangin ka o lolokohin ka sa pera. Kasi hindi maganda yun. Yun ang nakikita ko sa'yo. Ingat na lang kayo ha, mag-trust ka sa intuition nyo para maiwasan nyo rin to. Reverse. Arigato namaste, God bless.